Picture mo agad ito. Here naman guys. Okay, 1, 2. Lahat sila naka-fuse. Naka-fuse. Kita ba yung jawline? Mahal paggawa. Charot lang. Joke. Housemates. Ay. Nakakatakot naman yung pugpok mo. Or second year mo lang ito for lang. Second year? Hindi. Hindi. Nagsimula ako Virgin Lapis 3, 4, 5. Tapos bumalik ako noong 2015 for Mansion Monster. Tapos, ngayon lang wala ako magdala. Ay, yung Dominador. Tapos, yun, after 14 years, magdadarag ako ulit sa school test. Kasi ako kumulit sa How is it working with Raf and Nona? Si Raf po kasi, estudyante namin siya sa virtual playground. So, alam namin yung capacity niya. Si Donna is my friend. So, syempre ngayon, mas lubog kami sa process. Interesting, kasi parang dahil magkakaiba kami ng mga pinanggalingan, pati yung mga jargons, yung mga vocabulary. So, at least na ano naman, isa lang naman din yung common goal ko, parang we have to come up with the best possible interpretation ng material. So, doon kami naman sa mas game sila, lalo na yung yung material namin may mermaid na gumagapang-gapang. So, yung game sila sa ganon, yun. Tsaka yung setup kasi nung play namin sa peryahan So, they're immersing themselves sa ganong lugar para yun. For the playwrights, ito yung first ba na sinabit ko sa VLF? Or ito yung pangalawang sinabit ko sa VLF pero same material. Kaya nagulat ako na natanggap siya. And ayun nga, katulad ng mga kwento, kailangan rin siyang baguhin para maging ganap rin siyang buo. Kung hindi man buo, ay magkaroon ng conversation o magkaroon ng initiate na magkaroon ng pag-uusap ba sa ganitong mga issue. Yun naman ang tunguhin lagi ng dula. Bukod sa maglaro from play, bukod sa maglaro tayo ng mga kaisipan, baka naglalaro rin tayo in a serious way ng mga palaisipan na tama ba to? Ito ba ang etiquette? Ito ba ang moral? Ito ba ang napapanahon na kaisipan na kailangan natin sundin? Ano ba ako bilang tao? May mga ganung bagay na paglalaro na handog ang bawat dula. Hindi lang set C, kundi set A, set B, at ang mga iba pang handog ng dula ng Virgin Lapis. Meron ka bang particular audience habang sinusulat? Ang sa akin naman po, towards the masses rin Pero hanggat maaari, ang dula ay dapat maging, pag-aalay rin sa masses dahil in history itself, may paghahandog dapat sa masa. Pero mas maganda siya as open letter para sa lahat ng classes. Para ba magkaroon ng collective at magkaroon ng collective o ma-break yung barriers at magkaroon ng pagsisiyasat ba o pag-uusap na baka ito ang mga dula ay baka maaaring magbuklod sa atin no matter kung political ba siya or it's a immorality. Ayun, yun ang mahika ng dula. Gano'ng katagal? Sinulat ko to kasi 2023. Tapos ang dami pang pagbabago kasi nagbabago ang politics rin ng tao, ang mga discipline at belief system. Tapos nung natanggap siya, siguro meron akong mga 4 months para baguhin siya. Tapos may checking, may mga draft kasi umabot siya ng 4th draft. Tapos with the actors and with the directors, umabot siya ng 3 pang draft. So 8 ko na-draft ito. So, padagdag ng padagdag, pero in a good way naman, dahil may mga handog na kwento, may mga binibigay sila sa aking mga perspektibo na ako rin tinitimbang ko, ito ba ay naglalayon para mapabuti ang isang dula or batas pa ang sariling reason, pero hindi Yun ang nakikita natin. Napaka-collective, nagbibigay yung mga passionate na kaluluwa ng bawat artist.
lumalabas pa para mag-join sa isang project. But for that, ano yung unang impression mo na base By the way, Sige, ano ko na lang po. Hindi mabilis lang. First impression ko doon sa nila. It's personal for me because there's a shared experience with the text itself. So, mas nagkaroon ako ng mas malalim yung pag-dive ko dun sa proseso dahil apart from just the actor's job, ang daming personal na nailatag at naihain ko for Harvey, for our director, Adrian Vergara, and for my co-actors. Thank you so much. Thank you.